Make Me Pregnant, Part 5. Linapitan niya pa ako lalo. Kala ko uumpisahan niya nang ipasok yung monster niya, pero hindi. Binuhat niya ako at ipinasok sa kwarto dito sa VIP room. Inihiga niya ako doon, tapos lumabas siya ulit, kaya napakunot ako ng noo. Hey! Frustrated kong tawag rito, pero ilang minuto pa ay dumating na siya. May mga dala siya at agaw pansin sa kanyang hawak yung malakadina ang itsura. Hoy, ano yan? Kinakabahan kong tanong. Just follow me. Sumampas siya sa kama at dahan-dahan akong inhiga. Nilagay sa magkabilang kamay ko yung parang kadina. What the fuck? Mura ko nang lock niya ito sa headboard ng kama. This is more exciting, baby. Nakangisi niyang sambit, saka ininom niya ang dala niyang alak. He sprayed my legs at pumwesto agad siya sa gitna ko. Sinimulan na akong kabahan, but the heat I'm feeling inside my body take over my nervousness. Dahan-dahan niyang pinasok ang monster niya sa perlas ko, kaya napahiyaw ako, sobrang sakit. Hindi ako makapalag dahil nakakadina ang mga kamay ko. Mala Christian Gracia, bakit niya ba naisipan na itali ako? Ah, shit! Naiiyak kong sambit. He did not dare to move yet. Pinapakiramdaman niya pa marahil ang init ng dulot ng aking perlas sa sandata niya. Minutes passed by when he dared to move now. Slowly, in first finding the rhyme that makes my legs curl in pressure. We both moaned as he moved faster. Tama nga sila, masakit sa una pero masarap habang tumatagal. Napapasabay ako sa bawat ulos niya. Sometimes, he glides in a back and front motion, sending shudders throughout my body. Pagkatapos ay bibilis ulit ang galaw. Dahilan kaya napapasigaw ako sa sobrang sarap. Fuck! So delicious! Sambit niya as he moves roughly, as he breathed deftly. His hand moves upward from my legs to my waist, to my breast. He cuffed my breast, he sucked it, and he also pens my nipples. Nagdideleryo ako sa sarap. Fuck! Oh! I cursed his face at mas lalo kong napansin ang taglay na kagwapuhan nito at talagang nakakapangakit. Mala Christian Grey ito. The smell of his perfume is so addicting. Ang ilong niya na napaka-perfecto. Labi niyang nakakapanghina. But above them all ay ang mga mata niyang nanlilisik ngunit nang aakit. His touches and manly body is captivating me. He kissed me torridly. Hindi ko napag-ilang humalik pabalik sa kanya. At yun, nakailang round pa kami bago kami tumigil. And yan ang nangyari kagabi. Madami pang exciting na nangyari, pero secret ko na yun. Matapos ko magpahinga sa sofa ko, ay kaagad ako nagdiretso sa bathroom para maligo dahil init na init ako. Nagmadali akong maligo dahil nakaramdam pa ako ng matinding antok at parang nariin maibsan ang sakit na nararamdaman ko. Hoy! Babaita, gising!
Nadilat ko ang mata ko nang marinig ko ang pamilyar na boses na yun. Pagdilat ko, tumambad agad sa akin ang nakakaumay na mukha ni Mikey. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ko sabay hikab. Pagkatapos ko maligo kanina ay napagdesisyonan kong matulog dahil feel ko pagod na pagod pa ako. "Chinecheck kita." Paggising ko, nasa kondo na ako ni Prince. Tapos tinanong ko siya kung nakauwi ka ba. Sabi niya, hindi niya alam dahil nung inuwi niya ako ay wala ka na raw sa VIP room kaya naglala ako. Baka napano ka? Kasi lasing ka pa naman tapos wala rin akong maalala kagabi bukod sa nag-iinom lang tayo. So pumunta talaga ako dito sa kondo mo para i-check kung nandito ka at kung okay ka ba. Nakanguso na kwento nito. So sweet naman pala ng best friend ko eh. Duh. Mikey, seryoso ka? Wala kang naalala kagabi? Tanong ko pero mabilis lang nitong umiling. Wala. Don't tell me may ginagawa akong kahiya-hiya. At OMG, huwag mo nang subukan ikwento sa akin yan. Nag-hysterical na sambit niya. Ang OA ng gagang to. Hindi, wala, pero may hamon ka sa akin na nagpawala ng virginity ko. Ako, kahit lasing kahapon, alam na alam ko ang mga nangyayari dahil hindi pwedeng hindi. You what? Ano yun? Gulat at di makapaniwalang tanong ni Mikey. Like ayan na naman siya, ang OA na naman. Nako, di na ako virgin kasi kagabi, di ba nagkwento ako sa'yo na gusto kong magkaanak tapos nung lasing na tayo, nagyayak ka sa dance floor. Ayoko sumama pero sinabi mo hahanap tayo ng fafa na bubuntis sa akin. Di pumayag ako kasi desperado ako ki. Tapos habang naglalakad tayo, tumigil ka sa harap ng isang VIP room number 92. Tapos sabi mo kung sino ang lumabas dyan, sa kanya ako magpapabuntis. Tapos pumayag ako sa hamon mong yun. Pero ilang minuto na ang nakalipas, wala pa rin lumalabas. Kaya sabi mo, pasok na ako doon. Pero biglang may isang hangki na fafa na papasok doon. Yun doon na nagsimula yung tsugan. Kwento ko sa kanya. Nanlalaki ang mga mata niya at ang bunganga niya nakaship na pakshit. So, di ka na talaga virgin at ako pa talaga tumulong sa'yo. Wow, at naman, paano na yan? Kilala mo yung lalaki? Natanong mo ba yung pangalan? Nag-hysterical na naman na tanong nito. Napairap ako sa inaasta niya. Kumalma ka nga hindi na ako nag-abalang tanungin siya. Wala akong paki sa kanya. Sa sperm niya lang meron. Kaninang umaga pagising ko, tulog pa siya. Tapos iniwanan ko ito ng sulat. Walang pag-aalinlangan kung kwento dahil wala naman talaga akong paki kung sino man yun naka-sex ko kagabi. Grabe ka at na-stress ako bigla. One night stand with stranger? Pero paano kapag di ka nabuntis? One night stand lang yun. Imposible, nakakailang rounds kami and hindi siya gumagamit ng protection. Saka, ganun naman yung mga nababasa nating story or napapanood, one night stand lang pero may nabubuo. Desidido kong sambit. Feel ko naman feel ko may mabubuo. Binigyan niya ako ng seriously.
what the fuck look dahil hindi siya makapaniwala sa sinasabi ko. Pa-check up ka na kaya para makasiguro? Mikey naman, kagabi lang nang yari, sperm pa lang yun. Nasa loob ko, di pa nabubuo. Nabubo ka na naman Mataray kung saan. Paano kasing hindi ako mabobo at grabe naman kasi yung ginawa ko. Hindi nga ako sang-ayon sa plano mo tapos nung lasing na ako at hindi ko na alam ginagawa ko. Ako pa mismo ang nakipag-deal sa'yo. At ang nagsabi na maghahanap ng fafa na bubuntis sa'yo. Ay, nakakainis. Paano kung may HIV yung lalaki, ha? Gaga? Hayaan na natin yun. Ginusto ko yun. Kasalanan ko kapag may nangyari sa akin. Edi, fuck. Kapag nagkaroon ako ng HIV, tapos thanks kung may mabuong anak sa akin, magpa-check up ka, ha? Wait nga, paano kung nagkita ulit kayo? Edi, mag-hi ako. Tapos, kung sakaling nabuntis talaga ako, hindi ko sasabihin sa kanya, sa akin lang tong anak ko. Ito ang plano ko magkaanak pero walang asawa. Nalintikan ka na at Diyos mika. Pasaway ka talaga, Atara. Mga ka-lovely, hintayin ang susunod na kabanata sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutan mag-like, share, comment sa ating video. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. Maraming salamat sa inyong suporta at pakikinig hanggang sa muli. Ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.